Isang panibagong araw na naman, klase, para muling matuto sa asignaturang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kultura. Ikinagagalak ko na makasama kayo sa pag-aaral. Ako ang inyong guro, Ginoong Ariel. Kaya ano pa ang ating iniintay? Tara na at tayo'y mag-aral na. Bago tayo magsimula sa ating gawain ay inaasahan ko kayo na mayroon kayong papel at ballpen at kwaderno sa inyong palapit upang magamit kung kinakailangan. Tayo na at nagpatuloy sa ating talakayan. Ang layunin nating sa araw na ito ay natutukoy ang mga pinagdaanang pangyayari o kaganapan tungo sa pagkabuo at pag-unlad ng wikang pambansa. Partikular sa mga panahon na kung saan ay nagbigay ng kontribusyon sa pag-unlad ng wika, tulad ng panahon ng Amerikano, panahon ng nagsasariling bansa, panahon ng Hapon, at panahon ng Republika. So, tayo na magpatuloy sa ating aralin. Pero bago ang lahat ay magkaroon muna tayo ng pangunang pagsasanay. Panuto. Piliin ang letra ng tamang kasagutan sa mga sumusunod na katanungan. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Tara na at tayo'y magpatuloy na. Para sa tanong bilang isa, sa panahon na ito, ginamit ang wikang Tagalog bilang wikang opisyal sa kanilang kautusan at pahayagan. Letter A, panahon bago ang pananakop. Letter B, panahon ng Kastila. Letter C, revolusyon sa panahon ng Kastila. Ang oras ay magsisimula na. Tignan natin kung ano ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay panahon ng revolusyon sa panahon ng Kastila. Una na tayo sa talong bilang 2. Ito ay palatitikang Romano na itinuro ng mga Kastila sa mga Pilipino. Letter A, Abecedario. Letter B, Alibata. Letter C, Baybayin. Ang oras ay magsisimula na ngayon. Okay, oras na. Tignan natin kung ano ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay letter A, Abecedario. Tanong bilang 3, ang samahan na ito ay gumamit ng wikang Tagalog bilang wikang opisyal sa kanilang kautusan at pahayagan. Letter A, Gumbursa. Letter B, Katipunero. Letter C, Propagandista. Ang oras ay magsisimula na. Oras na. Tingnan natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay letter B, ang Katipunero. Tungo na tayo sa ika-4 na tanong.
Ang baybayin o alibata ay binubuo ng blank na titik. Letter A, 14. Letter B, 17. Letter C, 28. Ang oras ay magsisimula na. Oras na, tignan natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay 17. Para sa huling katanungan. Sa panahong ito, ginamit ang katutubong wika sa pagtuturo ng relihiyon. Letter A, panahon bago ang pananakop. Letter B, panahon ng Kastila. Letter C, revolusyon sa panahon ng Kastila. Ang oras ay magsisimula na. Okay, tapos na ang oras. Tignan natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay panahon ng Kastila. So, binabati ko kayo sa inyong aktibong paglahok sa ating gawain. Tara na at magpatuloy na tayo sa ating talakayan. Kasaysayan ng wikang pambansa. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang 4 na uri ng panahon na kung saan ay nagbigay ng kontribusyon sa ating wikang pambansa. Ito ang mga panahon na panahon ng Amerikano, panahon na nagsasariling bansa, panahon ng Hapon, at panahon ng Republika. Kaya atin nang suriin at talakayin ang bawat panahon na nasabi. Panahon ng Amerikano. Pagkatapos ng kolonyalistang Espanyol, dumating ang Amerikano sa ilalim ng pamumuno ni Almirante George Dewey. Sa kanyang pamumuno ay naglabas siya ng batas bilang 74 na itinakda noong ika-21 ng Marso 1901 na kung saan nagtatatag ng mga paaralang pambayan at nagpahayag na ang wikang Ingles ang gagawing wikang panturo. Sa paglipas ng panahon na kung saan naitatag ang paaralang pambayan, noong 1925, sa pamamagitan ng survey ng Komisyong Monroe, napatunayang may kakulangan sa paggamit ng wikang Ingles bilang wikang panturo sa mga eskwelahan. Dahil dito, inirekomenda na ipagamit ang vernacular o dialekto bilang wikang pantulong. Lumipas ang panahon at ang Estados Unidos ay nagpadala ng mga gurong Amerikano sa Pilipinas noong 1901 na tinawag na Thomasites. Bunga ito ng pangyayaring nakasakay sa bapor US Army Transport Thomas, ang pinakamalaking bilang ng gurong Amerikano na binubuo ng 500. Meron itong 368 lalaki at 141 babae na dumating sa Maynila noong Agosto 23, 1901. Panahon na nagsasariling bansa. Ito ang panahon na kung saan ay
unti-unti nang isinasalin ng mga Amerikano ang pamamahala ng bansang Pilipinas sa mga Pilipino. Sa panahong ito, naitatag ang pamahalaang Commonwealth. Kilala niyo ba ang nasa larawan? Tama, siya si Manuel L. Quezon. Si Manuel L. Quezon ang Pangulo ng Pamahalaang Commonwealth. At syempre, siya rin ang tinaguriang ama ng wikang pambansa. Noong Oktubre 27, 1936, itinagubilin ng Pangulong Manuel L. Quezon sa Asembleya Nasyonal ang paglikha ng isang surian ng wikang pambansa na gagawa ng isang pag-aaral ng mga wikang katutubo ng Pilipinas sa layuning makapagpaunlad at makapagtibay ng isang wikang panlahat na batay sa isang wikang umiiral. Noong Nobyembre 13, 1936, pinagtibay ng Batasang Pambansa ang Batas bilang 184 na lumikha ng isang surian ng wikang pambansa at itinakda ang mga kapangyarihan at tungkulin nito. Tingnan natin kung ano ba ang naging tungkulin ng surian ng wikang pambansa. Tungkulin at kapangyarihan ng surian ng wikang pambansa o SWP. Una, pag-aralan ng mga pangunahing wika na ginamit o ginagamit ng may kalahating milyong Pilipino man lamang. Pangalawa, paggawa ng paghahambing at pag-aaral ng talasalitaan ng mga pangunahing dayalekto. Pangatlo, pagsusuri at pagtiyak sa ponetika at ortografiyang Pilipino. Pang-apat, pagpili ng katutubong wika na siyang magiging batayan ng wikang pambansa na dapat umaayon sa mga sumusunod na panuntunan. Una, ito ang pinakamaunlad at mayaman sa panitikan. At pangalawa, ito ang wikang tinatanggap at ginagamit ng pinakamaraming Pilipino. Kaya naman, noong Enero 12, taong 1937, hinirang ni Pangulong Manuel L. Quezon ang mga kagawad na bubuo ng surian ng wikang pambansa o SWP. Noong Nobyembre 9, taong 1937, ang surian ng wikang pambansa ay nagpatibay ng isang resolusyon na ipinapahayag na ang Tagalog ay siyang halos lubos na nakatutugon sa mga hinihingi ng Batas Commonwealth bilang 184. Tagalog, kaya naman, noong Disyembre 30, taong 1937, alinsunod sa tadhana ng batas ng Commonwealth bilang 184 sa pamamagitan ng kautusan bilang 134 ay ipinahayag ng Pangulong Quezon ang wikang pambansa ng Pilipinas na batay sa Tagalog. Noong Abril 1, 1940, sa pamamagitan ng kautusan tagapagpaganap bilang 263 ay binigyang pahintulot ang pagpapalimbag ng isang diksyonaryo at isang gramatika ng wikang pambansa. At
Noong Abril 12, taong 1940, ang pagtuturo ng wikang pambansa ay sinimulan mula sa mataas at paaralang normal na ipinag-utos ni Kalihim George Bacobo at Celedonio Salvador. Noong Hunyo 19, taong 1940, pasisimulan ng ituro ang wikang pambansa ng Pilipinas sa lahat ng paaralang bayan at pribado sa buong bansa. Ngayon, tungo na tayo sa panahon ng Hapon. Taluntunin natin ang naging kontribusyon ng panahon ng Hapon sa pag-unlad ng wikang pambansa. Nagsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig noong taong 1939 hanggang 1945. Noong taong 1942 hanggang 1945, noong ikalawang digmaang pandaigdig, kung kailan nilusob ng imperyo ng Hapon ang Pilipinas na dating nasa ilalim ng kapangyarihan ng Estados Unidos. Sa pagnanais na burahin ang impluwensya ng mga Amerikano, ipinagamit ng Hapon ang wikang katutubo, partikular ang wikang Tagalog, sa pagsulat ng akdang pampanitikan. Ito ang panahon na kung saan namayagpag ang panitikang Tagalog. Tinawag na ginuntuang panahon ng Tagalog ang panahon ng Hapon. Ipinagbawal ang paggamit ng wikang Kastila at Ingles. Naging puspusan ang paggamit ng Tagalog sa mga paaralan. Sa pamamahala ng mga Hapon sa Pilipinas, sila ay nagpalabas ng iba't ibang kautusan tungkol sa paggamit ng wika. Una, Order Military bilang 13. Ipinisa noong Hulyo 1942 na nagsasaad na ang opisyal na wika ay Nihongo at Tagalog. Ang sumunod, Executive Order No. 10, inilathala noong 1943 na isinasaad na ang pagtuturo ng Tagalog sa lahat ng paaralang elementarya at ipinakikilala bilang isang asignatura ang pag-aaral ng wikang Tagalog sa kurikulum ng paaralan. Ang huling kautusan, Executive No. 44, ipinatupad ang restorasyon ng Pilipinas na naatasang payabungin ang wikang pambansa at itaguyod ang diwa ng nasyonalismo. Sa maikling panahon ng pananatili ng Hapon sa ating bansa, ay nakapagbigay ito ng kontribusyon pagdating sa pagpapaunlad ng wikang pambansa. Ngayon, silipin natin ang kontribusyon ng panahon ng Republika sa wikang pambansa. Kilala niyo ba ang nasa larawan? Tama, siya si Pangulong Ramon Magsaysay. Noong Marso 26, 1954, nilagdaan ng Pangulong Ramon Magsaysay ang proklama bilang 12, seryeng 1954, na sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa taon-taon, simula ika-13 hanggang ika-19 ng Agosto. Nakapaloob sa panahong saklaw
ang pagdiriwang ng kaarawan ni Manuel L. Quezon tuwing Agosto 19. Ang sumunod ay noong Agosto 13, 1959, pinalabas ng kalihim Jose E. Romero ng Kagawaran ng Edukasyon ang Kautosang Pangkagawaran bilang 7 na nagsasaad na kailan may tutukuyin ang wikang pambansa ang salitang Pilipino na siyang gagamitin. Mula sa panahon ni Manuel L. Quezon na naitakda ang Tagalog bilang wikang batayan ng wikang pambansa, sa panahon ni kalihim Jose E. Romero, binigyan niya ito ng tawag. Ang tawag ay Pilipino. Ang sumunod, noong taong 1962, nilagdaan ni kalihim Alejandro Roses at nag-utos na simula sa taong aralan 1963 to 1964, ang mga sertipiko at diploma ng magtatapos ay kailangang nasa wikang Pilipino. So, noong Oktubre 24, taong 1967, naglagda ang Pangulong Marcos ng isang kautosang tagapagpaganap bilang 76 na nagtatadhanang lahat ng gusali at tanggapan ng pamahalaan ay pangangalanan na Pilipino. Sunod. Noong Marso 27, taong 1968, ipinalabas ng kalihim tagapagpaganap Rafael M. Salas ang Memorandum Circular bilang 172. Inaatas niya ang mga letterhead ng mga kagawaran, tanggapan, at mga sangay ng pamahalaan ay nararapat na nasusulat sa Pilipino. Kalakip ang kaukulang teksto sa Ingles. Inaatas din na ang formularyo ng panunumpa sa tungkulin ng mga pinuno at empleyado ng pamahalaan ay sa Pilipino gagawin. Noong Agosto 7, taong 1969, pinalabas ni kalihim tagapagpaganap Ernesto M. Maceda na nananawagan na dumalo ang mga pinuno at empleyado ng pamahalaan na sa mga seminar sa Pilipino na idaraos ng surian ng wikang pambansa sa lahat ng purok pangwika hanggang sa ang lahat ng puok ay masaklaw ng kilusang pangkapuluan sa pagpapalaganap ng wikang pambansa. Sunod, Agosto 17, taong 1970, pinalabas ni kalihim tagapagpaganap Alejandro Melchor ang Memorandum Circular bilang 384 na nagtatalaga ng may kakayahang tauhan upang mamahala ng lahat ng komunikasyon sa Pilipino, sa lahat ng departamento, kawanihan, tanggapan, at iba pang sangay ng pamahalaan, kabilang ang mga korporasyong pag-aari o kontrolado ng pamahalaan. Marso 4, taong 1971, pinalabas ng kalihim tagapagpaganap Alejandro Melchor ang Memorandum Circular bilang 443 na hinihiling sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan na magdaos ng palatuntunan sa kapanganakan ni Francisco Balagtas Baltasar
sa Abril 2, taong 1971. At sinundan ito noong Marso 16, taong 1971, na kung saan nilagdaan ni Pangulong Ferdinand E. Marcos ang kautusang tagapagpaganap bilang 304 na nagpapanauli sa surian ng wikang pambansa at nililinaw ang kanyang kapangyarihan at tungkulin. So mapapansin natin ang surian ng wikang pambansa ay unang naitatag sa panahon ng pamahalaang Commonwealth na may roong layunin, at ang pinakalayunin nila ay magtalaga ng wikang pambansa na ibabatay sa katutubong wika. Ngunit sa taong ito, taong 1971, ay ipinabago na ang tungkulin ng surian ng wikang pambansa sa kadahilan ng nagawa na ng surian ng wikang pambansa ang kanilang tungkulin na magtalaga ng wikang pambansa, at sa kasalukuyan na panahon na iyan, tinawag ang wikang pambansa na Pilipino. Noong Disyembre taong 1972, nag-atas ang Pangulong Ferdinand Marcos sa surian ng wikang pambansa na ang lahat ng saligang batas ay isalin sa mga wikang sinasalita ng may 50,000 mamamayan, alinsunod sa probisyon ng Saligang Batas, Artikulo 15, Section 3, Paragraph 1. Noong 1973, kung saan ay nagkaroon ng pagbabago sa Saligang Batas, ay naisulat na ang itatawag sa wikang pambansa. At ayon sa Saligang Batas, Artikulo 15, Section 3, ang saligang batas na ito ay dapat ipahayag sa Ingles at Pilipino. Ang dapat na ang wikang mga opisyal, at isalin sa bawat dialektong sinasalita ng mahigit 50,000 taong bayan, at sa Kastila at Arabic. Sakaling may hidwaan ang tekstong Ingles ang mananaig, ang pambansang asembleya ay dapat gumawa ng hakbang tungo sa pagpapaunlad at formal na adopsyon ng panlahat na wikang pambansa na makikilalang Pilipino. So dati, ang tawag sa wikang pambansa ay Pilipino na nagsisimula sa letrang P. Ngayon, ngayong taong 1973, ay naging letrang F na ang ating wikang pambansa. So, sumunod nito, noong taong 1974, nilagdaan ni Kalihim Juan L. Manuel ng Kagawaran ng Edukasyon ang kautosang pangkagawaran bilang 25 na nagtatadhana ng panuntunan sa pagpapatupad ng patakarang edukasyong bilingual sa mga paaralan na magsisimula sa taong aralan 1974. At noong taong 1978 o 1978, nilagdaan ng Ministry ng Edukasyon ang kautusan bilang 22 na nag-uutos na isama ang Pilipino sa lahat ng kurikulum na pandalubhasaang antas. Magbubukas ng 6 na unit sa Pilipino sa kanilang palatuntunang aralin sa lahat ng kurso maliban sa mga kursong pagtuturo sa 12 unit. So sa taong 1978, nagsimula nang magkaroon ng asignaturang Pilipino sa lahat ng antas, na kung saan ang asignaturang Pilipino ay itinuturo na sa mga paaralan, maging pampubliko man o
pribado. So natapos na natin ang taong 1978 at mula rito ay puputulin muna ng inyong guro ang pagtalakay. Ipagpapatuloy natin ang sunod na panahon hanggang sa kasalukuyan. So bago tayo magtapos ay magkaroon muna tayo ng karagdagang gawain. So ano ang gagawin natin sa karagdagang gawain? Panuto. Piliin ang letra ng tamang kasagutan sa mga sumusunod na katanungan. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. At magsimula na tayo. Ito ang mga katanungan. Karagdagang gawain bilang 2. Mula sa tinalakay ng guro, talakayin ang wikang pambansa sa tulong ng pagbuo ng isang timeline. Isulat ang sagot sa long bond paper. At ito ang criteria o rubrics
sa pagbibigay ng score. Eto naman ang mga sanggunian na ginamit ng gurong nagtalakay tungkol sa pag-unlad ng wikang pambansa.